kakayanan. Kapag tayo nag-decide na gusto natin magbago, sa sarili natin kakayanan mahirap. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Totoo ba yan? Agree ba kayo sa sinasabi ko? Kapag tayo nagnais na magbago, na nakarelay lang tayo sa ating sariling kakayanan at kalakasan, magagawa mo bang magbago? Pwedeng konti lang, pero after ng ilang araw, ilang weeks, ilang months, babalik ka ulit sa dati. Kasi bakit? Hindi natin kaya sa sarili natin yung kakayanan. Ang sinasabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya kung nakipag-isa ka, isa na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Kung ibang version to, pero sabi dito, ang sino man nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao, siya yung bago na. So bilang mga kabataan na nandito ngayon, gusto kong maintindihan nyo kung ano yung gustong sabihin ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kung may mga love letters tayo natanggap, kung paano nyo kinikip yun, kung paano nyo pinapahalagan nyo, pahalagaan nyo rin yung oras ako. Yung gustong sabihin ng ating Panginoon Jesus. Dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. By the way, sino ba dito yung nakaka-receive pa rin ng love letter? Huwag kayong mahiya sa ating by process. Naalala ko yung sinabi ng isang makangaral, nung alaman mo na bawal pa rin. Kasi ang sabi ng makangaral, ito yung simula ng kapahamakan, ito yung simula ng gulo. Kapag meron kang ugaling magagalitin. Nalaman mo ngayon yung bagay na yun, kaya hindi mo na siya nagawin. Pero hindi ka agad 100% na hindi mo na siya agad magagawa. Siyempre, proseso yan. Parang si Kuya Ben yan. Dati, nung hindi ko pa kilala si Lord, nung hindi ko pa kilala si Jesus, konting trip mo lang sa akin, humanda ka. Ilang araw ka na pagtitripan. Hindi ko hayaan, hindi ka pagtatawanan ng barkada. Hindi ko hahayaan na hindi ka maasar sa trip ko. Tao, mahahanap mo yan kay Jesus. At kapag nahanap mo yan kay Jesus, matik yan, yung buhay natin mababago. Even si Paul, dito sa 2 Corinthians, nasulat ng 2 Corinthians, sabi niya, hindi siya binago sa isang araw lang, kundi araw-araw binabago siya ng Panginoon. Sabi nga niya, dinidisiplina ko yung sarili ko, sinusupil ko yung sarili ko. Ano yung sarili sinusupil? Dinidisiplina niya yung sarili niya. Ibig sabihin, kung may mga bad words siya na lumalabas sa bibig niya, hindi natin masabi walang word na mababasa na possible na baka mamaya sinasampal yung sarili niya para lang madisiplina yung sarili niya na hindi niya magawa yung bagay niya. Pero balik tayo. This month is a month of transformation. At naniniwala ako marami po tayong matututunan. Every youth cell, sino ba dito yung nakakabuulan ng isang buwan? May linggo na, taas ang kamay. Yung wala by him. Sino ba yung kuya? Sino ba yung tinuturo mo? Walang ibang madisipan. Walang ibang magbabago, walang ibang kayang magbabago ng buhay natin. Kundi si youth cell na ina-invite tayo ng mga friends natin, mapalad ka. Si Kuya ka, babaguhin ng ating Panginoon bilang mga kabataan na nito ngayon. Kasi ang puso ng tao, mandaraya. Naniniwala ba kayo doon? Ang sabi ng Ezekiel chapter 26 verse 36, darating sa point na minsan gagamitin pa ng kaawayan para dayakin ka niya. Kapag nagbase ka sa emosyon mo, nagbase ka sa puso mo, posible na magkamali ka. Amen ba doon? Kaya kanalala ko yung turo ni Pastor Joe. Kapag pagulong-gulo ka na, anong susundin mo? Puso o isip? Sige. Konting konting babago yung pananaw natin. Nababago yung puso natin. Kaya pag lumapit ka kay Lord, unang-una, isa sa mga paraan, ilan sa mga bagay na babaguhin niya, walang iba kundi yung puso mo. Sabi mo sa katabi mo, yung puso mo. Sabi nga sa kanta, di mo alam dahil sa'yo. May lambing na yan sa dulo. Diba? May lambing na yan sa dulo. Thank you! May lambing sa dulo. Hindi ganoon. Thank you, ganoon. Sabihin malambing. Marunong ka naman lambing na yan kasi bakit yung puso mo binago na ng Panginoon. Amen ba doon? Kaya kung ang puso mo ngayon, alam mo sa sarili mo na napakatigas. Yun ang sinasabi ng Ezekiel, ng Jeremiah, no, na yung puso namin bato, babaguhin niya. Papalitan niya ng puso naman. Sino ka? Ipakilala mo muna sa akin kung sino mga kaibigan mo. Ayan. Huwag tayo mahiya.
nagiging negative ka na rin ngayon. Imbis na magbago ka, hindi mo magawang magbago. Kasi bakit? Ganun ka mag-isip. Sabihin sa katabi mo, ganun ka mag-isip. Pero ngayon, lucky Lord ka na, ganito ka na mag-isip. Amen ba doon? Amen ba doon? So, ibig sabihin, no, mga yun, ilan sa mga parte ng buhay natin, binabago ng Panginoon, hindi natin napapansin. Una, ano yung sinabi ni Kuya Ben? Yung ating puso, yung ating heart, binabago ng Lord. Pangalawa, Identity. Ha? Identity. Nagigas yung ibig ko sabihin ng identity, na dati tinatawag ang adik-adik, no, na ayaw magsabi ng ibang term, baka mamaya mura pala sa kumpangan. No? O saan nakandurun, saan nakakagutin, bakit yun mo? Huwag mo nang mabuti ang masama. Yun yung katiwiran ni Christ. Yun yung itinuturo ni Christ sa Bible. Na hindi na rin napapansin na binabago tayo ng Panginoon nung binato ka, imbis na gumanti ka, kinausap mo lang. And then pinag-pray mo lang. Hindi mo na napapansin na binabago ka na ng Panginoon. Binabago niya na yung way of thinking mo. Binabago niya na yung katwiran mo. Ano ba yung katwiran ng tao? Katwiran ng tao, pag pinato ka, batuhin mo din. Di ka ba? Di mo babatuhin, pinato ka, nananahimik ka eh. Katwiran mo ng tao yun. Kaisipan ng tao yun. Kumante. Pero ang katwiran ni Kristo, gawan mo ng mabuti ang masama. Ibig sabihin, ginagawa ka ng masama, daigin mo ng mabuti yung masama. Ibig sabihin, gagawa ka ng paraan para matalo ng kabutihan ang kasamaan. And we are the super twins.